Kumusta, mga ka-angler at kaibigan? Ako ang inyong paboritong mangingisda at eksperto sa pagtataya ng pangisdaan. Maligayang pagdating sa ating pinakabagong episode ng paghuhula sa kaganapan sa ilalim ng tubig. Ngayong araw, sisilipin natin ang ika-22 ng Nobyembre, taong 2025 sa buong Pilipinas. Ang araw na ito ay may dalang natatanging kombinasyon ng panahon at aktibidad ng buwan na pwedeng magdulot ng sorpresa, kaya huwag kayong bibitaw. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng kailangan ninyong malaman para maging matagumpay ang inyong pangisda. Kaya't ano nga ba ang naghihintay sa atin sa dagat at ilog ngayong Sabado? Alamin natin. Paywa, hula sa mga uri ng isda at taktika. Mga kaibigan, batay sa mga datos at aking karanasan, narito ang ating mga target na isda at ang kanilang posibleng kilos sa ika-22 ng Nobyembre. 1. Bangus, milkfish. Ang pambansang isda, dahil sa mainit na temperatura ng tubig na umaabot sa 28 hanggang 30 degrees Celsius, ang bangus ay magiging aktibo sa mga mabababaw na bahagi ng baybayin at mga fish pond. Saan hahanapin? Hanapin sila malapit sa mga bakawan o sa mga estero na may maliliit na agos. Sa mga fish pond, sila ay kakain ng maaga o bandang hapon. Ang init ng tubig ay nagpapabilis ng kanilang metabolismo, kaya mas aktibo sila sa pagkain. Paano hulihin? Para sa bangus, epektibo ang float fishing gamit ang lumot o tinapay bilang pain. Kung nasa dagat, subukan ng long line method o trolling na may maliliit na artipisyal na pain na gayang-gayang ang maliliit na hipon o isda. Tilapia. Sa mga fresh at brackish water, ang tilapia ay laging reliable. Saan hahanapin? Dahil sa bahagyang maulap na kalangitan, sa araw at posibilidad ng mahinang pag-ulan sa gabi, ang tilapia ay maaaring maghanap ng pagkain malapit sa mga damo at halaman sa gilid ng ilog o lawa. Ang mga mabababaw na parte na may lupang putik ay magandang puok din dahil doon sila nangunguha ng pagkain. Paano hulihin? Simple lang ang tilapia. Gamitin ang bote o pole fishing na may bulate, mais o tinapay. Ang isang munting sikreto ay lagyan ng konting pabango ang pain para mas makit sila. 3. Maya-maya, red snapper. Para sa mga mahilig sa saltwater game, ang maya-maya ay isang mahusay na hamon. Saan hahanapin? Sa napakainit na tubig dagat, ang maya-maya ay madalas makikita sa mga bahura at mga lugar na may istruktura sa ilalim ng dagat tulad ng mga bato o lumubog na debris. Maaari rin silang maging aktibo sa paligid ng mga reef flats sa mga oras ng mataas na tubig. Paano hulihin? Subukan ang bottom fishing gamit ang sariwang hipon o maliit na isda bilang pain. Ang isang jigging setup ay epektibo rin, lalo na kung malapit ka sa mga korales o malalim na bahagi ng bahura. Alumahan, mackerel. Kilala sa kanilang bilis at lakas. Saan hahanapin? Ang alumahan ay mahilig sa open water, malapit sa ibabaw, lalo na sa mga lugar na may bahagyang agos. Maaari silang magpakita ng aktibidad sa mga bahagi kung saan may nagliliparang maliliit na isda. Paano hulihin? Trolling na may maliit na spoon lures or feather jigs ay napaka-epektibo. Kung may nakita kang aktibidad ng mga alumahan sa ibabaw, subukan ng casting ng maliit na metal jig at mabilis na i-retrieve. Pagsusuri sa kondisyon. Ngayon, suriin natin ang bakit sa likod ng ating hula. Panahon. Sa ika-22 ng Nobyembre, asahan natin ang mainit na panahon na may temperatura ng hangin na nasa pagitan ng 26 at 30 degrees Celsius at mataas na halumigmig. Ang araw ay magiging bahagyang maulap at may 35% posibilidad ng mahinang pag-ulan sa gabi. Ang hangin
ay magiging mahina lamang, mga 9 hanggang 10 kilometro kada oras, na nagdudulot ng bahagyang mahinahon na alon. Sa pangkalahatan, ang Nobyembre ay may posibilidad pa rin ng bagyo na umaabot sa 2 hanggang 3 araw na apektado ng bagyo sa buwan na ito. Temperatura ng tubig. Ang tubig sa ating mga dagat ay napakainit, nasa humigit kumulang 28 hanggang 30 degrees Celsius. Ang init na ito ay nagpapakita na ang isda ay aktibo at naghahanap ng pagkain, bagamat maaari silang lumalim ng kaunti sa tanghali upang maiwasan ang sobrang sikat ng araw. Ang mga isda ay may komportabling kapaligiran upang kumain at gumalaw. Yugto ng buwan. Sa ika-22 ng Nobyembre, ang buwan ay nasa yugto ng nagsisimulang liwanagin, waxing crescent, na may 3 hanggang 8% liwanag at 2 hanggang 3 araw pa lang matapos ang bagong buwan. Sa mga pamahiin ng mga mangingisda, ang yugtong ito ay nagpapahiwatig ng unti-unting pagtaas ng aktibidad ng isda habang papalapit ang first quarter. Karaniwan, ang bagong buwan at kabilugan ng buwan ang itinuturing na pinakamagandang oras, ngunit ang unti-unting pagliwanag ng buwan ay nagbibigay inspirasyon sa isda na maging mas aktibo. Ang pagtaas ng tubig dagat ay maaaring maging favorably para sa pangisda sa Manila Bay, kahit na may mababang aktibidad ng isda na naitala sa nagdaang araw. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Ang pangkalahatang aktibidad ng isda ay aking tinataya na katamtaman hanggang maganda. Ang mainit na temperatura ng tubig ay nagpapanatili sa kanilang aktibo, at ang yugto ng buwan ay nagbibigay ng unti-unting pagpapabuti sa pagkakataon ng kagat. Ang bahagyang maulap na panahon ay magbibigay ng kaunting takip para sa isda. Gayunpaman, isang mahalagang paalala, may ipinatupad na saradong panahon ng pangingisda para sa galunggong sa Northern Palawan mula 1 ng Nobyembre hanggang 31 ng Enero para sa konserbasyon. Bukod pa rito, sa Bays at Manhuyod sa Negros Oriental, pinayagan na ang pangingisda ng isda, alimango at damong dagat. Ngunit bawal pa rin ang paghuli ng shellfish at alamang dahil sa mataas na antas ng plankton. Konklusyon. Kaya ayan, mga kaibigan, isang araw na may potensyal, lalo na kung gagamitin natin ang tamang estratehiya. Ang mainit na tubig at unti-unting pagliwanag ng buwan ay mga magandang senyalis. Basta't tandaan ang mga lokal na regulasyon. Ulitin ko ang aking hula. Katamtaman hanggang magandang kagat ng isda. Ang mainit na temperatura ng tubig, ang bahagyang maulap na kalangitan, at ang pagtaas ng liwanag ng buwan ay nagbibigay ng magandang pagkakataon. Ngayon, mga kaibigan, nibuntot ni Kaliskis sa inyong mga pangingisda. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa inyong mga kapwa mangingisda. At syempre, ibahagi ninyo sa comment section ano ang plano ninyong huliin sa ika-22 ng Nobyembre. Mayroon ba kayong munting sikreto na nais ibahagi? Sabihin ninyo sa ibaba. Hanggang sa susunod na hula, mga ka-angler.